Good morning! Every gising is a blessing. Alam niyo mga katotong, meron kaming isang volunteer dito. Ang pangalan ay Brother Danny Heroden. Naku, napaka-sipag at napaka-masiyahin. Hindi lang mo siya nagbo-volunteer sa parish, siya rin po ay isang lay minister. Minsan, nag-uusap-usap po kami ng mga maintenance. Tapos, napapag-usapan namin yung mga nai-stroke, yung mga inaatake sa puso, sa murang edad. Mamaya-maya, sumabat si Brother Danny. Sabi niya, alam niyo ho, brother, kaya ako hindi na ako nagkakakain ng karne. Kasi sabi ng doktor, mataas ang aking cholesterol. Cholesterol daw. Isip na cholesterol. Talagang tawanan kami. Grabe, no? Yun ang hatid ni Brother Danny. Kagalakan, katuwaan. Kaya kahit retirado na siya, retired na siya, hindi nawawala yung ngiti sa kanyang mukha. At ganun ang tawa sa kanyang puso. Alam mo ninyo, may mga pag-aaral na ang tawa ay nakakabuti sa ating katinuan. Dahil yung mga negatibong disposition natin napapalitan ng positive dispositions, yung kalungkutan napapalitan ng kagalakan. Yung tawa natin, mahalaga yan para mapalakas ang immune system natin. Naku, yan ang kailangan natin, mapalakas ang immune system. Makita niyo yung mag-asawa, magkaibigan na nagkakasamaan ng loob, nagkakasunduyan kapag mayroong may pinagtatawanan sila. Pero wag lang manlalait, ha? At wag lang magtatapak sa dignidad ng mga tao. Yan ang kagalakan. Yan ang tawa na dala ni Brother Danny. Pero ako, naniniwala ako, yung tawa na yan ay nakaugat sa isa pang ugali na napaka-maka-Kristiyano. At ano yun? Pagpapakumbaba. At yan ang paalala ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang sabi niya dito sa mga taga-Filipos sa ating unang pagbasa, chapter 2 ng letter of St. Paul to the Philippians, sabi niya, kayo ay magpakababa katulad ni Kristo. Wow! Nang mata mo natin ang kagalakan, magpakababa tayo, maging humble tayo. Alam niyo, yung mga taong mapagpakumbaba, yan yung mga taong masunurin at may kapayapaan sa kanilang puso. Kaya paggabi, ang sarap-sarap ng tulog ng mga taong yan kasi wala naman silang ibang worries wala silang ibang alalahanin sa kanilang buhay. Kung hindi ang sumunod at sa pagsunod, malinaw sa kanila, may biyayang hatid ito. Basta ang pagsunod na ito ay para sa kabutihan ng marami. Kapag hindi nagpapakumbaba, yumayabang, hindi na nakakatulog sa gabi. Maging masayahin, maging mapagpakumbaba, nang sa ganon matamo natin ang biyaya. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. God bless you po sa inyong lahat.